Mga ka-MB, dito nga ngayon sa ating Bigbigat ay malalaman natin ang isang grupo dito sa Baguio o isang asosasyon. Oo, at malalaman nga natin ang kanilang kwento sa ating Bigbigat. O, bongga, Miss Vanessa, dahil live dito sa studio natin ngayon ang mga miyembro ng BEWA o Baguio Events Workers Association. Kasama po natin ngayon si Ma'am Melody Elizabeth Castro Carullo, ang chairman and founding member ng BEWA. Kasama din po natin si Miss Sheila May Gomez, ang president ng BEWA, at board of director na si Jerwan Copa. Hello po, magandang umaga po sa inyo. ating lahat. Good morning. Good Good morning. morning sa ating mga manonood. Ayun. Kamusta naman po ang pasok ng maulan nating Wednesday? Super ginaw ngayong umaga dito sa Baguio. Oo, maginaw tapos ma-foggy pa, ano? Foggy. Pero tuloy-tuloy pa rin yung iba nating mga events, lalo na mga kasal, hindi na talaga yan na maiiwasan. Oo. Kanina nga po nabanggit natin itong si BEWA o Baguio Events Workers Association. Ma'am, paano po nag-umpisa ito at ano po itong asosasyon na ito? Ito ay asosasyon ng mga event suppliers dito sa Baguio, the whole of Benguet. So, nag-umpisa yan during the pandemic because we wanted to help out. Ang dami kasi na-displace. Kasi nga sarado lahat. Yes. Diba? So, hindi tayo ready. And then, nalaman na lang namin na, like, let's say in the case of Nature One noon, na suddenly cut off ang mga supplies. You were expecting may kita ka, wala na pala. So, we got together, we banded together, yung iba nag-donate ng mga pagkain, yung iba nag-donate ng mga sasakyan nila. Tulong-tulong kami, may nakuha kami mga food packs, and we distributed it to yung mga alam namin na hirap na mga kasamahan namin. And then from there, BEWA was born na parang philanthropic. Yun ang ano niyan. So until now, ang thrust namin is more on helping out the people who are part of the industry. Yun. Kaya tayo naglabas ng ating Kasal at Iba Pa event fair. Ayun naman. Pero dito, since parang kakastart naman ho ito, parang marami na ho ba tayo sa grupo na gumagawa nitong, nasabi nyo na din ho na philanthropic act. Oh. Almost all. All the members, they would always, because alam mo, kung merong isang bagay na it just multiplies, it's kindness. So parang ikaw, like Jerwan was one of the first ones, right? Jerwan, that was given the food pack. Then nung nalaman niya, sabi niya, wala akong maibibigay kundi ang oras ko. So he went where we were packing, segregating all the food and everything. And then, hanggang ngayon, kasama pa rin namin siya. Oh, 'di ba? So that's how it is. It just multiplies. Ma'am Sheila, how is BEWA thriving now? Okay naman ang BEWA. Actually, mas active ngayon ang BEWA kasi mas maraming gustong mag-member. As of this moment, they're actually messaging us para tanungin kung paano maging member. And I think it's because of not just dun sa naumpisahan ng BEWA, but because nakikita naman po ng mga ibang suppliers dito sa Baguio that we are really helping out our co-suppliers. And just to add kasi, alam naman natin maraming on-calls kasi sa events. When you say on-calls kasi wala silang sariling company. So basically nung pandemic po kasi, ang mga nabibigyan lang halos ng tulong is yung mga registered business owners. That's why ang nag-focus po kami dun sa mga displays talaga na walang makukuhang ibang tulong rather than dun sa mga kasamahan din nila sa trabaho. So I think kaya siguro thriving pa rin kami until now because we really started dun sa mga kumbaga bloodline ng mga companies. Tapos dito kasi parang yung pinaka-objective ng grupo is to help. Kaya siguro, yun din yung parang kung bakit tayo nagda-thrive pa din ang BEWA hanggang ngayon. Yun yung driving force. Ano ba? Wow, salamat. Hindi ko lang kasi mahanap yung term. Driving force talaga. Bilang board of director naman ng BEWA, Yes, Jerwan, ano naman yung mga ginagawa natin ngayon na nakakatulong pa sa iba maliban dito sa pag-uusapan natin mamayang kasal at iba pa?
Okay po, ako po bilang isang content creator po dito sa Baguio, ginagamit ko po yung audience ko para ibigay yung knowledge, and at the same time, ano ba ang pwedeng i-offer ni Bewa, especially sa ating mga future clients. Kasi isa sa mga goal talaga namin is, for example, sa wedding, gustong-gusto naming maging successful and also maging masaya ang event na yun. Pero syempre, hindi mangyayari yun kung hindi ka makakapili ng tamang supplier. Ayan. At yun yung gusto naming i-promote dito sa Baguio City, na hindi lang dahil sa gusto namin, pero tinutulungan or collaboration ng bawat supplier para maging successful yung events. Yun po. Yung mga suppliers po ba natin are all from Cordilleran region or sa iba pa pong lugar? Most are based Baguio, but they do some works in other places also. Yung iba nga out of the country pa eh. Ay, wow. Ay, Oo, so Doon ibang ang extent. tulong ang naibibigay natin sa mga supplier kasi yung mga gawa nila napupunta sa ibang lugar. At saka ang maganda dun kasi, nakaka-inspire. Yung mga gusto bagong pasok na pag nakita nila, pwede. Ayusin ko lang, matuto lang ako, I would train myself, have this level of standard, and magagaya ko na siya. Like, Sheila now is the top group of coordinators natin yan. Pag sinabi mo ngayong SG, alam mo na hindi ka magkakaproblema. Diba yung ganyan? Yan yung iba level din. up. Ma'am, Okay. speaking of level tayo, ano May po ba standard. talaga yung standard pagdating sa mga ganitong klaseng event? For me kasi, you just have to know the non-negotiables of your client. So, I that's one of the lessons that I learned from Ma'am Melody and from my other colleagues. So, you have to know their non-negotiables para alam mo rin kung paano i-delegate yung budget nila. And from there, you will learn a lot from your clients, kung anong gusto nila at ayaw nila. Ayun. Oo. So, nakabase din pa rin talaga ang ating standard sa kung ano pa rin ang gusto ng client. Oo. Kasi it's always about the client, not about you. And addition na lang yung is. sa'yo eh. It is actually. The best measurement, I think, for any event is, alam mo yung nagpa-pack up na kayo? Ayaw pa nilang tumayo. Ikaw na yung nagsasabi na, tapos na po, Tapos na. go na tayo. Minsan, di ba, meron tayo yung 10 o'clock curfew natin. Yes. Minsan sasabihin nila, hindi na ho tayo magpapatugtog, but they still do not want to leave the place. Oo. Ay. Doon mo masasabi Alam na mo. naging successful ka. Ay, Yes. parang ang sarap nga talagang umattend sa mga ganong klase ng events, ano, Miss Vanessa, mga ka-MB. Oo. Yung Kasi- tapos na, pero pinipilit ka talaga. Umalis na kayo, tapos na po. Oo. Dito na to. No, Kaysa pero- Sana po naman ang yung magbabayad ng Oo, additional. yung additional Oo. kayo na po. Bahala kayo. Hindi, carry lang. Ang saya eh. Di ba? And they are willing to pay. Oh. They are willing to pay. Yun ang Oo. bongga. Tapos, pagkatapos nun, after a few days, minsan a few hours lang, may nagte-text na sa inyo, guest po ako kanina. Sa Maganda event po na yan, to. Meron po kasi kaming ganito. Makaklose ka ng 2-3. Wonderful na yon. Oh, di ba? Tapos That's the pwede ka na ano. magpahinga lang 6 months. True measurement of success nga Oo. naman yung merong nag-contact sa'yo. Kaysa naman yung anong nang tawag dito, may event ka, tapos hindi pa natapos, wala nang tao. 'Di ba? Oo, totoo yan. At eto nga, dahil nga dito sa Bewa po, meron kayong gaganapin. Oo, ito nga yung kasal at iba pa events fair. First year po ba nila ito? Second year? At paano po nabuo itong event na ito? This one kasi, matagal na namin gustong gawin actually. Noon pa, before pa siguro magkaroon ng bagong president ang Bewa, kasi we had our previous president also na gusto rin naman gawin ito. It's just that, of course, may mga sari-sariling oras, sari-sariling schedule and commitments, kaya at saka syempre yung resources din. So syempre hindi siya agad na buo, but with God's grace at saka yung mga sumuport po talaga na mag-member ng Bewa, nung nagkaroon po kami ng re-election, doon na po nabuo na we have to do something about it, na kailangan meron na po tayong project for the upcoming members and yung mga previous pa po na tumulong na sa Bewa. That's why we had this plan, Kasal at Iba Pa, to open the industry one more time, lalo na po sa mga bago at saka sa mga nag-start pa lang. Start-up mga businesses, mga ganun po ano. Opo.
Pero dito po, since parang kakastart pa lang ho natin, ano ho yung mga dapat nating abangan or ng mga ka-MB siguro natin, ng mga viewers natin, just in case gusto ho nilang mag-attend nito pong event natin? Ito ang maganda ngayon because it is going to be held sa Sky Zone ng Porto Vaga. It's open to the public. No entrance. Yeah, no entrance fee. Ay, bongga. Diba? So November 8, which starts on Friday, 8, 9, 10, open yan. So you guys can just come, drop by, makita nyo. That's first. Second, this is a collaboration of various suppliers. So may makikita ka na mga combinations na kung ikaw ay mag-i-event at magbe-birthday ako, wala pa akong idea how it's going to be done. Pag umikot ka doon, parang, pwede pala to. Why not? Diba? This is a good idea. Parang ganon. So, without the pressure na kailangan kitang i-book. Alam mo yon? So, ikot ka lang, tingnan mo sino yung feel mo. Kasi usually, the success of that is if your clients trust you. And alam namin din na you trust us, there goes the symbiotic relationship para masaya. Diba? Lahat tayo towards a successful thing. Third, kami siguro yung una lang na because we always take care of our members, kami lang yung unang magpapa-event fair na ang lahat ng exhibitors may pakain. Kailan ulit yan, ma'am? November 8, 9, 10. Yung tatlong araw. Meron silang AM, PM snack at may pa-lunch. Gusto ko yan. Diba? Sino po magpapa-breakfast doon? Yan. and what is nice is we would have 6 activities dun sa event place. Maglalagay kami ng parang a mini stage there. 6 activities that would have great impact not only sa mga event suppliers natin na learnings nila but also sa mga walk-in natin na guests. Oh, diba? Nabanggit mo kanina, Sir Jerwan, na dun ka nga sa social media. How will social media come into place naman dito sa November 8, 9, 10 na kasal at iba pa events fair natin? And po, we have media partners po na magko-cover po nung events po natin, yung fair natin. And also, yun nga sinabi ni Mamelo kanina, na open po siya sa public. So, if you are looking for suppliers talaga, just wanna share this talaga, no? Malaki ang maitutulong nitong fair na to sa inyo. Number 1, kung ikaw ay may plano kang magpakasal. At pangalawa, kung ikaw ay supplier. Marami kang makikilalang mga top supplier dito sa Baguio City. And professional mga suppliers. Ang dami-dami mong matutunan about sa kanila kung ikaw ay nagsisimula pa lang sa business. Sa mga clients naman, if you are zero knowledge about sa events, tutulungan po namin kayo para from start ng pagpaplano ng event like wedding hanggang matapos, tutulungan namin kayo para maging successful yung events. Di ba saan ka pa? Magpakasal ka na, Miss Vanessa. Kailan? Pa lang. Bukas pwede. Go! Maghanap ka na. Oo. O kung hindi naman kaya, yung on the way papunta dito sa event nila, humugot ka Oo. ng lalaki dyan sa daan. Tara, pakasal tayo. Marami tayong matututunan dun sa kasal at iba Oo, pa. habang naglalakad ka, free ka, go! Come na. Oo, agad-agad, no? And ano pa po yung mga dapat din nating antabayanan pa dito sa kasal at iba pa? May mga symposiums po ba tayo? Yes. Oo. So that's included in the 6 activities. Pinaplansya pa lang namin. But it's going to be more on the learning and leveling up of knowledge and skills. And then second, ang ganda kasi like kayo na aming mga media partners, you would also be there. So we want to see you guys. Yes Diba? po. Oo. Yung sa pagkain. Oo, pagkain talaga. Free time sa Diba? day ba naman? Oo. So, meron yon. And then, we've also invited several local and international corporations. Mga heads din ng ating government offices. So, they will all be there. Why? Because ang gusto natin is they would be able to tap reliable suppliers. Kasi di ba, minsan may narinig tayo, na-scam ako. Yes, yan yung My mahirap. God, ang hirap nun. Oo. We want to, as much as possible, lower those incidences. Kasi di ba, tayong Pilipino, gusto natin, uy, budget lang ako. Yeah. Gusto ko. Vegetarian. Like Vegetarian, oo. Diba? But you know, sometimes, yun nga, as Sheila was saying, when you have your non-negotiables, ibig sabihin, yun yung importante sa'yo.
So, hindi mo dapat nilalagyan ng budget. Yes. Diba? Oo, Kasi you're may- paying for the standard eh. That's a standard. At Nagagalit. Kasi minsan, Na-scam na din. minsan kasi, Oo. hindi pa naman ako na-scam kasi wala naman akong jowa. Oo, pero yung nakakainis din kasi, paminsan-minsan lang naman, meron yung mga gusto ng budgeted, tapos ang gusto nila, high standard. So parang sabi ko, no, hindi po pwede dapat yon. Kailangan kung ano yung standard na gusto mo, yun yung babayaran mo. Bayaran Kasi mo. professionals ang mga kinukuha natin dito eh. Hindi naman putyo-putyo din lang. Kung gusto nyo ng budget, wag kayong masyadong umasa. Sakit. Diba? Pasensya na. straight talk. Sorry. Diba? Oo, diretsahan na tayo dito. Oo, walang kineme-kineme. Kasi may mga ganon. At yun yung nakakapikon din. Kasi yung mga suppliers natin, businesses yung mga yan. So, kailangan alamin din natin yung quality na. Mag-background check tayo. We have to know who our suppliers are. Kilalanin natin kung sino yung mga nandun. At para malaman mo na, ang budget ko hindi lang basta-basta dito. True. Tapos tignan din natin kung ano yung mga kaya nilang maibigay. Oo, hindi ko kayang pantayan yung gigil mo. Say, it's back to you. Pero Oo. I would like to add something to that. I totally agree with your point. However, dito sa kasal at iba pa, of course, i-cater natin lahat. Ay, yun naman. Whatever yung budget, meron at merong suppliers na magki-cater. Sabi nga namin, you have to know your niche as a supplier. So, maybe it's just a matter of how you communicate it with the client na, Madam, 'di ba, na ang budget natin ay bongga dito sa supplier na Yes, ito. yes, So, yes. maybe yun yung isa sa mga pinaplansya din natin ng mga activities and how you say it in a positive way sa ating mga possible clients. At yun din siguro yung maganda sa Bewa. Kasi kahit na budget sila, you still make sure na dun sa budget nila, bongga pa rin yung kakalabasan. Yeah. Kumbaga bawat budget Pero hindi may masyado. standard. Char! Yung kakayanin. Hindi kasi ang maganda lang sa amin, we're trying to train yung mga suppliers natin, na if hindi pasok sa budget, you should always have alternative suggestions. Yes, Parang oo. gano'n, di ba? Suggestion, next year na po mag-ipon muna kayo. Yes. Diba? Tapos next year, wala na yung asawa mo. Ang sakit naman Ay, nun. charot. Kaka-budget mo. Yung asawa mo lang nawala. De, charot lang. Oo. Pwede ako munang ikasal. Next year ka na. Ganun. Anyway, ma'am, sirs, baka nais po nating imbitahan ang ating mga audience para po pumunta dito sa Kasal at Iba Pa Events Fair this coming November 8. Ayan po, iniimbitahan po namin lahat ng ating mga kaibigan and also mga kapamilya na pumunta po tayo or i-visit po natin ang Kasal at Iba Pa ng Baguio Event Workers Association. Located po ito sa Sky Zone po sa Portavaga. And magaganap po ito sa November 8, 9, and 10. And once again, welcome po kayo doon po. And for Bewa still is accepting members. Halina kayo because we will not only be having this, may maraming na ilalatag ang bagong set of officers natin na activities all the way through 2025. Ma'am? And of course, we have our social media accounts para i-cater din para mas madali po ang ang contact information. Meron pong Facebook page ang Bewa para doon nyo na lang po kami i-message kung gusto nyo pong mag-member and kung gusto nyo pong mag-inquire about Kasal at Iba Pa. And of course, gusto ko rin pong magpasalamat dito sa ating magagandang dilag na kasama Thank sa you po. pag-entertain sa amin, of course. Oo. Ulitin po natin yung date. This will be this coming November 8, 9, and 10. That's Friday, Saturday, and And Sunday. Sunday po. It's free for all. This will also be at the Sky Plaza ng Sky Sky Zone Zone rather ng ng Portavaga. Portavaga. So, we're expecting you there, mga ka-MD! Madaming see pagkain you. doon. Oo. Excited talaga. I-message kita agad pag nakalatag na. Alam natin yan. Talaga. Yun lang talaga. Oo, siya, sige. Mga ka-MB, yan nga ang ating big bigat, ang Bewa o Baguio Events Workers Association for their Kasal at Iba Pa event fair.